day po mga ka-senior. Welcome po sa akin channel, Senior Filipino YouTube channel po. Kumusta po kayo? Ngayon pong umaga ay titignan ko po itong aking in-order na pang kuha ng snow, pang shovel ng snow, yung pong cordless na pang shovel. At kasi nga po, alam nyo naman, medyo nagkakaedad na tayo. Ang aking bewang talagang malapit-lapit na pong gumib up. At nahihirapan na po talagang gamitin ang yung yuyo ko, yung tatayo, yuyo ko, tatayo. Yun po kailangan naman sa pagpapala ng snow, sa pagsusyovel ng snow. So naisipan ko nga po na umorder na itong cordless shovel, snow shovel. At dumating nga po kahapon, ngayon ko lang umaga bubuksan at titignan kung ano ang itsura, kung ito po pwedeng, kasi po itong in-order kong ito kung lang po ito, tools only, wala pong kasamang battery ito. Ngayon naman po, itong meron akong mga battery rito na ang sasabi po sa catalog na pinag-orderan ko, yun ang pwedeng gamitin. Kaya po susubukan ko siyang lagyan ng battery ngayon kung ano ang magiging, kung ano ang kakalabasan. At para po mayroong pagkakataon ako na maisole kung hindi po pwede. Dito po kasi sa Canada, pagka bumili kayo sa online, lalo na dito sa Amazon, hindi po problema ang pagsusoli ng in-order ninyo kung ito ay mali o hindi tama, o kung merong kumbaga hindi kayo na-satisfy dun sa in-order ninyo. Mayroon lang pong ilang question na kayong sasagutin, tapos ipapadala na nila yung QR code na para malaman kung saan mo isosoli, kung saang outlet nila pwedeng isoli yung in-order ninyo. Kaya dito po sa Canada hindi problema yung pagsusoli kahit sa online nyo binili. Hindi po kapari sa Pilipinas. Nung pong ako nauwi sa Pilipinas, nasubukan ko pong umorder sa online. At ang nangyari nga po ay mali yung dumating, hindi tama dun sa specification na in-order ko, hindi ko na po maisoli. At iba po pala ang kalakaran dun ng pagbili sa online. Binabayaran daw po pala nung magdi-deliver yung order, tapos sila na ang maniningil sa customer doon sa pagdi-deliveran. Hindi po kagaya rito na pag in-order ninyo sa online, yung pong card ninyo ang ipambabayad ninyo sa doon mismo sa pinag-orderan ninyo. Ayun, at libre, pagka may membership pa po kayo, libre pa yung delivery. Kaya mas mainam pong umorder dito sa Canada sa online kaysa sa atin sa Pilipinas. At mas marami pang araw po yung online seller na mga scammer. So sige po mga ka-senior, at samahan niyo po akong tignan itong aking in-order kung okay na ito. So ito po mga ka-senior yung in-order kong cordless snow thrower. So titignan po natin kung tama ba yung in-order ko, kung ito nga ba yung nakita ko sa kanilang catalog. So ayan po, tignan po natin at kung kailangang isosoli ko pa. Matagal naman po ang kuwan nila dito, halos isang buwan bago maisoli. Ayan po. Ito po kasi inilalagay pa nila sa kahon ng Amazon. Ito po yung
original na kahon. Yan. Mga kuha naman po ito kasi. Mga made in China. So, ayan po. Ito po ngayon yung actual na kuha nung in-order ko. Yan. So, ayan po mga ka-senior yung aking in-order. Oh. Tingnan po natin kung po pwede yung battery na sa akin. So, ito na nga po yung in-order ko mga ka-senior. Ito yung head. Okay. Dalawang piraso pala. Yan. Ilalagay muna natin dito. Tapos, ito po yung handle. Ayan. Dito naman ito po yung handle. Ayan. At dito naman inilalagay yung battery dito. Ayan. Mayroon po yung kasamang owner sa manual. Ayan. At ito, hindi ko po alam kung ano itong kasamang takip na ito. Ayan. Yan lang po ang kasama mga ka-senior. 3 piraso. Ayan. Bali, 4 pati yung owner's manual. So ayan mga ka-senior, at nabuksan ko na nga yung yung in-order ko. Ngayon kukunin ko naman yung bateryang ilalagay ko para makita kung tatama siya. So dito ko po tinatago yung aking mga battery. Ayan. Ito po yung isang klase ng battery na ginagamit ko. Kung po ito Milwaukee na battery. Ayan. Ito daw po yung para dito sa in-order ko, itong battery nito. So kunin po natin itong isa, testingin po muna natin kung may karga. So ayan po. Ito po ang pinipindot. So ayan po kung nakita nyo, full pa ang karga. Oh. So ito po muna ang gagamitin natin. Ito. So ayan mga ka-senior, tignan muna natin itong manual kung paano pagbubuo-buo. Ayan. So ganun lang pala, simple lang. So ito po yung pinaka-head. At
Ito pa lang nakita kong kung ano ito, tinatanggal ito. Ito. Natanggal na siguro nung i-deliver sa kakalog dun sa sasakyan. Kaya ito nakita ko nakahiwalay. Pero dito po pala ito nakalagay. So ngayon po ito namang handle ang kukuha natin. Yan, iaayos natin. Bali ganyan. Yan, ito naman po kasi kung ito na-i-adjust daw ito kuno. Ito naman pala yung yung lock. Yan. Pag sinuot dito, tsaka inilagay, ginanon ito, yun ang lock. Ito naman po yung adjustment. Ayan. Oh. Ganon. Yan. Ikakabit ko na mga ka-senior. So, bale, ayan. Tatanggalin natin to. Mahina pa po itong kamay ko. Dahil nga, hindi pa masyadong magaling. So, ayan po, natanggal na natin yung cover. Yan, ikakabit natin ito. Iwagan muna. Yun. So, ganun po. Ayun, nakikita yung lock. Ayun. Ito po yung lock. Kaya pag aalisin ito, ito ang pipindutin. Ganun. Okay. So, ngayon po, nakakabit na yung head. Ito, ilalak na natin. Ayun. At, ihahaba na ito naman nga po yung pampahaba. Ito yung telescopic handle. Yan. So, maidepende sa magiging height ninyo kung sino ang gagamit, kung maliit, kung malaki. So, bale ganyan po. So, ngayon, ikakabit natin itong battery. Ito yung battery. Yun. So, tingnan po natin ngayon kung ito naman po yung safety switch ito. Ayan po mga ka-senior at napagkabit-kabit ko na. Ayan. Ayun na po yung baterya. Yung pong baterya na yun kung ko po yun yung sa sarili ko pong kuwan yun. Hindi po kasama nitong in-order ko. Ito pong in-order ko kuwan lang po ito, tools lang, walang kasamang battery. Yan, tingnan natin kung gagana. Ayan po. So far okay naman itong aking in-order. Gumagana naman at ang hihintayin ko na lang yung mag-snow ng medyo makapal-kapal dahil ang kuwan po nito ang kaya raw pong i-clear nito kuwan po yung mga hanggang 6 inches na snow na kuwan po, hindi naman po ibig sabihin yung pong tuyo na snow, yung hindi po yung wet snow.
Ngayon, doon daw po sa wet snow, medyo mahihirapan pero makakaya pa rin. At ang lapad naman po ng dinadaanan nito, 10 inches, ala pang 1 pie. Pero okay na rin yun. At yun naman pong kayang itapon nito, yung pataponin yung snow hanggang daw po 20 feet. So okay na rin po yun. Kesa sa magpala ko na isang puno ng pala ay iuunat nyo yung bewang, tapos yuko, tapos tayo. Yun po ang mahirap sa akin. So ang hihintayin ko na lang po ngayon ay magkaroon ng snow na para masubukan itong aking in-order. Sige po mga ka-senior, at hanggang dito na lang po sa uli yung aking video. At maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin sa pagbubuo nitong in-order ko na cordless snow thrower. Ngayon pong umaga ay nag-i-snow pa rin. Kagabi po ito nag-umpisa. At ngayon nga po ay patuloy pa rin yung pag-snow, hindi nga lang ganong kalakas. Pero nakapag-accumulate na rin po ng marami-rami. At ngayon po ay susubukan ko itong aking biniling cordless snow thrower. Ito po yung aking, ayan po yung aking snow thrower na cordless na susubukan ko ngayon. At mahigit na po 1 linggo itong hindi dumating. Hindi ko nga lang nasusubukan at walang snow. Ayan naman po yung snow na kagabi pa binabagsak. Hindi naman po kalakasan, pino, pero ibig sabihin po nito magtatagal ito ng siguro, baka ang sabi po ay mga hanggang mamayang hapon ito. So susubukan ko lang ngayon, at mamaya po ay magbo-blower ako doon sa harapan namin kahit na nag-i-snow pa. So ayan po mga ka-senior yung nilinis ng aking cordless snow blower. Kung po pagka wet snow, hindi po masyadong maitulak yung snow kaya ayan po ang nangyayari. Naiipon kasi nga po wet snow yung pumapatak ngayon. Hindi po kasi masyadong malamig, kaya ganyan. Pero siguro po kung yung talagang snow na yung loose na snow, pwede naman po at mabilis din naman siyang gamitin. So sa ngayon po ay okay naman sa pagkaka-testing ko, okay naman yung aking snow blower, cordless snow blower.
So yun po ang ayon sa aking pagkaka-testing. Puwede naman po, kaya okay na rin. Hindi po siya maisosoli. At ngayon po ay pagka ganito kasing wet snow, mas mainam pa rin yung nagpapala. At dahil nga madaling mabigat nga lang, pero mas malawak ang nakukuhang snow.